Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron tayong mga updates tungkol sa pag-process ng mga LMIA. So itong episode po na ito ay para sa mga kababayan nating naghahanap ng employer na merong LMIA o yung mga may kontrata na, no, nagtatrabaho, tapos baka up for renewal soon. Naku po, this might affect you. Okay? Meron pong two updates. Una, dumating na naman tayo sa panahon kung kailan ina-update ng Canada yung unemployment rate ng iba't ibang mga CMA, yung mga Census Metropolitan Areas. Bakit mahalaga po yan? Kasi po, no, yung unemployment rate ng mga lugar ang nagdidikta kung pwede yung mga employer sa mga CMA na yan mag-hire ng mga low-wage foreign workers o hindi. Okay. Kapag po ang unemployment rate ay 6% pataas, automatic yung Canada hindi na po ipaprocess ang applications ng LMIA for low-wage positions. So, yung mga employer po sa CMAs na yan, halimbawa, gusto talaga nila na kumuha ng foreign worker, kailangan doon sila sa high wage. Okay, ibig sabihin kailangan mas mataas yung pasweldo nila para i-process ng Canada ang kanilang LMIA applications. Okay, that's the first update. Ang pangalawa naman po, nako, tinaasan din po ng Canada ngayon ang mga median wage ng iba't ibang mga probinsya. Okay, every year yata to ina-adjust, no? So, ang nangyari, tinaasan ngayon ang median wage. Bakit mahalaga po yan? At bakit may kinalaman dito? Kasi yung hourly median wage, yan naman po ang magdidikta kung ano ang low wage at ano ang high wage. Okay, yan yung threshold. Bale. Bakit mahalaga yan? Well, it will affect the employer's hiring mindset. There may be some instances wherein some employers might think, nako, para pala i-retain ko tong employee ko na to, kailangan ko taasan yung sweldo niya, no? Paano ba yun? Afford ko ba yan? Okay? Some employers may just decide not to hire anymore because it will cost them more. Lalo na, okay, kung sila po ay nandun sa mga lugar na nagre-refuse ng low-wage LMIA applications. Diba? Okay, puntahan na muna natin yung mga lugar kung saan pwede na muli magpa-process ng low-wage LMIAs. So we're gonna categorize our discussion into two, no? Meron pong mga lugar na noon hindi pwede mag-process ng low-wage, ngayon pwede na. Yan yung una natin pag-uusapan. And then yung pangalawa, yung mga dati pwede mag-process ng low-wage LMIAs at ngayon biglang tumaas ang unemployment rate, kaya freeze muna ang processing ng low-wage LMIAs. Dito natin makikita yan. Okay, official po ito, canada.ca. You do not even need to be an immigration practitioner to access this, to understand this. Okay, you guys can go to this yourselves. Yan. So, ito na po. Yung column sa pinakakanan, yan yung updated unemployment rate ng iba't ibang mga CMA, and this will take effect July 10, 2026 to October 8, 2026. So pagdating na October 8, maglalabas na naman sila ng bagong data, no? Okay. So meron pong 8 CMA na pwede na muli, okay, nagbabalik, pwede na muli mag-process ng low-wage LMIAs. Ano po yan? Una, Halifax. Okay, so from 6.1, naging 5.9% ang kanilang unemployment rate. Pasok, parang contest, ano, pasok rin ang St. John, New Brunswick. Pwede na rin po ang low-wage LMIA dyan. Fredericton, New Brunswick as well. Oh, laki ng binaba ng unemployment rate from 6.5 to 5.3. All right. Also, Drummondville, Quebec. Okay, 7.3 to 5.7. Next, Kingston, Ontario. Pwede rin po. St. Catharines, Niagara, Ontario. All right. Winnipeg, Manitoba. Regina, Saskatchewan. Ayan. Pareho na pong below 6% dyan.
So, ayun, 8 na po yun, ano. Nakalimutan ko lang banggitin pala kanina, no. Of course, ito pong dinidiscuss natin, meron pong ilang mga posisyon na exempted dito sa mga high wage, low wage restrictions na ito. Yung mga nasa caregiving, construction, agriculture, and other jobs, no. Nasa canada.ca website din po yan. So, there are exemptions to this. Okay, puntahan naman po natin yung mga lugar kung saan noon pwede ang low-wage LMIAs i-process. Ngayon, hindi na po kasi tumaas ang kanilang mga unemployment rate. Meron pong 4 na lugar. Una na ang Saskatoon. Okay, so freeze muna ang low-wage LMIA processing sa mga lugar na yan. Okay, dahil 6.5% ang kanilang unemployment rate ngayon. Sumunod, Red Deer, Alberta. Tumaas din, 7.2% na ngayon. Tapos, Kamloops in BC, 7%. At Chilliwack, BC also. Ang taas ng tinaas ng unemployment rate doon, ano? By more than 2%. From 5.7 to 7.9%. Okay, so sa mga lugar po na ito, freeze muna ang processing ng low-wage LMIAs. Yung 4 na lugar po na yan, kung merong mga employers dyan na talagang kailangan, no? Mag-hire ng foreign workers, kailangan ang i-offer po nila ay yung mataas, pasok dun sa high wage na pasweldo. Which leads us to the next update, yung update po sa median wage. Yan. Puntahan natin itong, yan. This is also from canada.ca. Yan, no? Hourly wage threshold by province or territory. So kung meron pong affected, kung meron man pong pinaka-affected dito sa update na ito, ito po yung kinalalagyan ng 4 na probinsya kung saan may freeze ngayon ng processing ng low-wage LMIAs. So, Saskatoon, Red Deer, Kamloops, at Chilliwack. Ano ba mga probinsya nito? Teka, Saskatchewan, Alberta, and BC. Tignan nyo, ha? For Alberta, ang wage threshold na po, tumaas ng $1.50 per hour from 36. This will be applicable for LMIAs na matatanggap for processing starting July 17, 2026. Sa British Columbia, from 36.60, 38.40 na po, $2.20. Okay, Manitoba, from 30.16, ngayon, 31.30. So ano ang impact nito, no? For example, dun sa employer sa Red Deer, Alberta, kung saan may processing freeze ngayon for low-wage LMIAs. So kailangan sa employer na nangangailangan ng foreign worker, ang offer niya na pasweldo, ano na ngayon? Mas mataas. Tumaas ng 150, so 37.50. That $1.50 na difference, ano po ang impact niyan? That will cost the employer an extra $260 for every worker. It sounds small, no? Afford yan, 260. Posible, pero paano po kung yung employer ay kailangan 3 foreign workers? Yung 260, magiging 780. Tama ba? Tama ba math ko? Yung 780 per month, gawin mo yung taonan, that is about more than $9,000. So yan po ang tumatakbo, I'm sure, sa mga isip ng mga employer na affected dito. Puntahan po natin yung sa BC. Okay, mas mataas yung tinaas po ng kanilang pasweldo. From 36.60, 38.40. So, an additional $2.20 per hour. How much will this impact employers who really need foreign workers? At ngayon, no choice. Halimbawa, sa Kamloops at Chilliwack. Kasi may freeze po ng processing ng low-wage LMIAs dyan. Okay? It will cost them an extra $312 per worker. Okay, every month. Per year, that will cost them $3,744 per worker. Okay, so kung 3 ang kanilang workers, mga $11,000 extra. Okay. So, anong potential impact niyan? Again, iisipin nila na kung masyado ng mahal. It's too costly for us to hire foreign workers. Kailangan talaga maging porsigidong maghanap ng local applicants. Kasi yung local applicants, walang ganitong mga requirements. But, eto po, another reminder, hindi po ibig sabihin na pwede pa rin po mag-process ng LMIA sa ilang mga lugar. Okay?
automatic i-approve po yan. No, of course, there are still certain conditions, eligibility requirements that need to be met by both the employer and the worker. I-research nyo na lang din po kung ano po yung mga requirements na yan. Same goes with high-wage workers. Kahit si employer ay willing magpasweldo ng high wage, hindi po ibig sabihin na automatic i-approve po ang kanyang LMIA application. Oh, actually, alam mo, meron palang magandang reminder dito. This is an important reminder. Sabi dito, offering a higher wage to temporary foreign workers is not sufficient to qualify under the stream for high wage positions. Okay, yun nga yung sinasabi natin, hindi automatic yan, porque go-offer ka ng high wage, i-approve. Wages offered to temporary foreign workers should be similar to wages paid to Canadians and PRs hired for the same job and work location, and with similar skills and years of experience. Adjusting the offered wage to fit a specific program stream or to avoid a program requirement could lead to a negative LMIA decision. Okay. I think nagigets ko kung ano ang pinatatamaan po ng reminder na ito. Bago po kasi, by the way, payagang mag-apply for LMIA ang isang employer, kailangan patunayan muna niya sa Canada na nag-effort siya maghanap ng local applicants. Bahagi po sa mga requirement, bago sila makapag-apply ng LMIA, ay mag-advertise sila for local applicants. Okay, I think this reminder is to stress na kung ikaw ay mag-advertise, no? Ang target mo supposedly yung local applicants. Kung willing ka pala magbigay ng high wage, dapat high wage na yung ibigay mo dun. Hindi po pwedeng ina-advertise mo, by the way, dapat 8 weeks yan. So, 2 buwan sila mag-try, no? Mag-hire ng local. Hindi pwedeng mas mababa ang sweldo dun. Tapos, pagdating sa LMIA application mo, mas mataas. Hindi po pwede yun. Bakit? Because that is an indication na may tina-target kang kunin na foreign worker. In a way, it's also sending a message na hindi ka genuinely naghanap talaga ng local for that position. Ayan, no? Adjusting the offered wage to fit a specific program stream or to avoid a program requirement could lead to a negative LMIA decision. Pwede naming sabi dito ng Canada, pag makita namin na ganun, pwede naming i-refuse ang iyong application. Which means hindi ka makakapag-hire ng foreign worker. Okay, so that is it. Let me know what you guys think. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!